is Lorenzo. Lorenzo is mayaman siya. Isa sa maraming pamilya. Tapos, heartbroken siya. Start of the story kasi he was already getting ready sa set and then engineer siya na pinag ko na yung mga increments ko for my partner. Then suddenly, may third party pala. So, hindi na. Kahit wala na sa akin yung girlfriend ko, araw-araw ko rin ako nagpapadala ng bulaklak sa kanya. White roses kasi very intentional. Which is, nakukuha ko sa Dampo. Doon kami nagkakilala ni Rosa. Apparently, pares din sa mga namin na iniwan sa mga doon kami nagkaroon ng something about nagkaroon kami ng nag-start ng venture na. At ngayon sa storya, naliligaw na ako. And pinalabas din recently is hindi ko siya sinipon. Kasi as a man, kasi troubled ako. Kasi she's so special para sa akin. Ayoko naman malagay siya sa alanganing sitwasyon if I'm not sure kasi baka in love lang ako sa in love pa ako sa ex ko. Kasi I started to fall for her. Pero ang fear ko, baka in love pa ako sa ex ko. Manakipulas ako. That's why hindi ko siya sinipon sa date. Doon so, abangan ninyo kung anong plano ni Lorenzo. Pagkatapos ng hindi ko pagsunod sa date, pagdadaanan ng proseso. She's done with her. Ako naman po si Rosa, Angel Cupid, tapos na-inlove ako sa isang tao, kaya iniwan ko yung Diyosa ba ako din? Yung pagka-Diyosa ko. Para mapunta dun sa tao minamahal ko. Kaya lang, pagdating ko dito, meron pala siyang iba ng minamahal. Binalikan niya yung ex niya. So, nagmakaawa ako na payagan ako ni Bathala na makabalik. Pero, ang kondisyon niya, kailangan tulungan ko yung mga tao dito na makahanap ng tunay na pag-ibig. Kaya napadpad ako sa Dahwa. Kapag umiilaw yung mga bulaklak ko, ibig sabihin may potential for true love. Tapos, kailangan magawa ko indefinite. Kay Bathala kung hanggang ilan. This is like, your big comeback in terms of, the programs in GMA. How does it feel to actually be working again and also having a grand time with your co-stars as well? What I'm thankful about is chance ng mga trabaho ko si Mark. My dad is this part is one of the tinuturing kong best friends. Actually, best friend dito sa industriya. Isa sa mga respeto ng mga artista. Yes. Malapit kasi kami sa isa pero nila pa kami nag-work on screen. And si Jenny is a brilliant actress. Slash model. I'm excited. Excited ng mga trabaho sila. It's not that time. I'm thankful ako sa Jimmy for giving me this project na kakaiba naman. It's a morning show, iba naman Ripla. And the opportunity ng mga trabaho yung isa sa mga new wave directors. New wave? Wow! Icon kaya ito, icon. Alex. Ado. So I'm just here. The first mo to, di ba, na pre-noon na soap. Kasi pala yung prime time ka or afternoon, di ba? Never yes. Earlier than that. Yes. How does it feel seeing your face early in the morning? Pang bagong bis. So, how does it feel? Same pa rin naman yung taping eh. Umaga. How does it feel? Siguro yung Mark, yung napansin ko, ito na lang, observation ko. Naging namin market is wet. But the chance na maaaring mga mas wet age. Wet age yung mga
babae. Kasi kadalasan mga nanay yung nanonood. And ang masasabi ko dyan, kasi ang ganda lang, the team itself is, what's the word, brilliant. Kasi dahil yung team song namin, napakaganda. Our team sa set, they're all inspired and motivated. And yung News TV, sobrang maalaga sila sa mga artista. It's another experience. Kakaiba to sa mga ginagawa mong ayoko mag-compare. Oo, mag-compare. Pero kakaiba, I got the chance na may explore yung ibang mundo naman. Pagdating sa mga soaps. Yung iba lahat eh. Bago sila makatrabaho sila. Janine, I have a question. What do you think is the greatest impact of your show? Nakakatuwa tong show na to kasi sa lahat ng show na ginawa ko, parang yung tagline ng show na to yung pinakatumatak sa mga tao, yung magkaka-love life ka na. Nakakatuwa kasi parang feeling ko this show, yung message niya is very hopeful, tsaka very positive. Kasi it's about love, it's about reconnecting, it's about forgiveness. So, kahit anong gawin naming kwento, makakarelate at makakarelate yung mga tao. So, in that way, tingin ko, very inspiring yung message ng palabas. Since yun yung tagline, bakit hindi siya, ba't ngayon siya pinalabas? Hindi yung tipong prepare, kasi most of the lang kumalit yun. Siyempre, everyday is Valentine's Day, di ba? Ayaw na, Valentine's. Ayaw na, siyempre, wala namang pinipiling panahon ng pag-ibig. Yes! Sa kanya kasi may pinipili. Ayaw ko lang. December. Sobra. Grabe kayo ka RM. Then comment. Pero how do you guys feel? Usually kasi, with how Twitter works, wala talagang masyadong nagtitrend sa umaga. And then when first 3 weeks you're always trending every day. So what's your response to that? Yes. Hindi ka lang pinili pero Kasi Instagram sa out. Hindi, actually, it's really nice kasi nakapagpa-trend kami dun sa morning slot while filming na nakakapagpa-trend kami everyday, which is nakakatuwa kasi sabihin nun, nakuha namin yung attention ng mga tao. Nakuha ng Dapwa yung attention ng mga tao, yung mga viewers, na hindi lang naman actually sila sumusubaybay dun sa story ni Rosa, sa story ako, sa story ni Maju, at dun sa mismong story ng show. So it's a nice thing na na-appreciate nila yung ginagawa niyo sa Power. Pero Derek, it's still a mystery kasi parang siyang mini-series na hindi mini-series, na hindi weekly series. How do you define it? Kasi hanggang ngayon wala pa kami sagot. Ano siya, actually it's para siyang mini-series, pero yun nga lang, yung pagkakaiba lang, kasi nga may overlapping story silang tatlo for the whole season. Tapos in between nga, yung love stories na pinipicture. Actually siguro yun yung, well for us, yun yung nag-work for the show. Kasi nga aside from the 3 of them, we also have small stories na sinusundan every week. Na at the same time, yung story na yun will enrich their story in the end. So, lalo na ngayon, kasi mas ngayon lang, kasi nga meron kaming Christmas special na sila for the whole week. For the whole week, sila lang, wala kaming guest. Tapos meron nga mga nagre-request sa amin na mas damihan yung part nila. So, starting this month, tomorrow, may mga changes kami ginawa dun sa puro mukha. Puro mukha. Actually, yung pressure naman, hindi naman nawala sa akin or sa amin yan. Every time na meron kayong show na ginagawa sa TV. It's either hapon or gabi. Pero this time nga dahil umaga siya, siyempre pressure pa rin kami. Kasi siyempre, una, bago siya nilaunch si Lemmy, we were asking ourselves, click kaya ang Dapwa, click kaya ang story, ma-appreciate pa nila yung magiging atake, magiging public affairs with this different kind of story. So, knowing na nag-trend kami every day, and maraming comments, good comments, positive comments, bilang ayun nga yung prime time, magaling yung prime time. So, medyo pressure nakakatuwa. Kasi diba parang, kahit, parang kung bukyan nga yung sinasabi nila ng prime time na slot na, okay naman, or we're doing fine.
Yes. Cheers! Never ko naramdaman yung pressure dito sa sobrang kampante ako kasi pag sinama sa isang proyekto, si Janine, may vibe with the dance. Kasi direktado ng Alex, I know, sa set namin, isa kami, team kami na what's good about our set, sa open lahat. Anyone can suggest sa mga gusto nila, everyone is respected and i-respect namin yung mga opinions and explore. Mag-explore kami sa mga point, sa mga akin ng mga sa objective kasi nag-experiment. So, hindi ko nararamdaman yung pressure. Yung best, we're having fun sa set. Kahit mabigat yung scenes, by the end of the scene, lahat kami mas umuwi kami ng hindi. Yeah! Ako